Good day, Sir Alex. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mona. Ibabahagi ko lang ang kwento ng aking nanay at tatay tungkol sa isang pangyayari na may kaugnayan sa kababalaghan. Kahit sino siguro, Sir Alex, hindi makapaniwala sa kwentong ito. Dito sa lugar namin, sakop ng Sarangani malapit sa dagat, nung mga panahon na yun ay hindi pa masyadong matao. Iilan pa lang ang bahay at malalayo pa ang agwat ng bawat isa kung kaya tahimik din talaga, lalo na po sa gabi. Natutulog na sila noon ni Papa. Pagpatak ng hating gabi, naalimpungatan ang mga magulang ko, Sir Alex, buhat ng may kung anong mabigat na nahulog at lumagapak sa aming bubungan, tapos dumiretso sa lupa. Sa pagkataranta ni tatay at nanay kasi nga malaki raw talaga ang lumagapak na yun, sir. Kumuha ng itak ang aking ama at sumilip sa bintana dahil kanyang inalam kung ano ang bagay na yon. Laking gulat niya nang bumungad sa kanyang mga mata ang isang lalaking namimilipit sa sakit at nakahiga sa lupa. Pagkukwento ng aking mga magulang, bata pa ito, Sir Alex, at sa tansya nila, nasa mga 25 hanggang 30 anyos ang edad. So lumabas si Papa na may hawak na itak. Tapos tinanong niya yung lalaki kung saan nanggaling at kung bakit nahulog sa bubungan. Sumagot daw ito, sir, at sinabing dinagit umano siya ng aswang tapos hinulog mula sa taas. Nagkatinginan sina mama at papa kasi sa isip-isip nila totoo ang sinasabi ng binata kasi nga galing siya sa ibabaw. E wala namang puno na pwedeng akyatan malapit sa aming bahay kung kaya nasabi nilang hindi ito nagsisinungaling at isa pa, may mga sugat at kalmot sa mukha pati na sa mga braso. Bukod pa doon, maayos ang kasuotan ng binata na ito, Sir Alex, nakasando ng itim at nakashort ng kulay brown. So tinulungan nila Papa, pinatayo tapos pinainom ng tubig. Sa kanilang pagtatanong, nalaman nila ang pinagmulan ng binata na hindi naman masyadong kalayuan mula sa lugar namin. Pero nasa bundok ito na bahagi. Nalaman din nila ang pangalan nito na si Agong. Pagkukwento pa ng binata, Sir Alex, bago ang pangyayari, nag-inuman daw sila ng kaibigan niya sa kabilang sitio at lasing daw siya nang umuwi. Habang naglalakad, may nadaanan siyang isang pusa na kulay itim. Kanya itong dinampot kasi maamo daw sa umpisa. Hinarga niya ito. Initsa-itsa pa itaas kasi gusto raw bumaba ng pusa. Ilang sandali ay hinagis niya dahil umaakmang mangangagat at kinalmot siya. Hindi niya napansin na may nagmamay-ari pala nito na nung mga sandaling yon, nanunood lang sa ginagawa niya sa pusa. Pagkakitang hinagis sa lupa ang alaga, galit na galit umano ang matanda, Sir Alex. Tinuturo si Agong at sinabing kakalmutin din daw siya at ihahagis. Ngumiti lang ang binata. Humingi naman daw siya ng paumanhin. Pagkatapos ay nagpatuloy na sa paglalakad pauwi. Ngunit kalagitnaan nun, Sir Alex, nang makarating siya sa bahagi kung saan mayayabong ang talahiban. Sa maniwala kayo o hindi, bigla na lang may pumulupot sa kanya na kulay itim na kumot. May humawak sa buong katawan kaya hindi makagalaw, pagkatapos ay inilipad siya paibabaw. Ilang beses siyang inikot-ikot sa himpapawid, Sir Alex, at idinaan daw sa mga kakahuyan kung kaya nagkaroon ng sugat ang kanyang buong katawan. Yung kanyang kalasingan napalitan ng pangamba at pag-aalala sa kung anong mangyayari sa kanya at inakala pa ngang yun na ang kanyang huling gabi. At kahit anong pagpupumiglas, pilit makaalpas. Kahit anong gawin niya, sir, hindi raw talaga siya makagalaw kasi napakalakas daw ng aswang na dumagit sa kanya. Hanggang sa nagmakaawa siya, Sir Alex, pero tumatawa lang daw ang aswang ng matinis. Umiyak din siya kasi nararamdaman niya ang matutulis na kuko nitong bumabaon sa kanyang balat habang lumilipad. Nang maya-maya nun, bigla na lang siyang binitawan, Sir Alex, at yun na nga, bumagsak si Agong diretsyo sa aming bubong.
Kwento pa nito sa aking mga magulang, mababa na lang daw nung siya ay binitawan ng nilalang kung kaya hindi talaga napuruhan. Dinig pa niya ang pagtawa nito pagkabitaw sa kanya. Kung baga Sir Alex, pinaglalaruan daw siya ng aswang na paniwala niya ay dahil sa ginawa niya sa pusa. Tingin niya, aswang daw yung matanda na may-ari nun. Ganon pa man, labis ang pasalamat niya dahil buhay pa siya. Tinulungan ito ng aking mga magulang. Nagpahinga muna ang binata sa labas ng bahay namin sa kubo at pagpatak ng 3:00 pasado ng madaling araw ay kusang umalis. Naglakad pa uwi sa lugar nila. Sa mga pangyayari na yan, may mga natakot at meron din namang hindi. Yung iba ay alangan na maniwala pero ang aking mga magulang, sila talaga ang nakasaksi at nakausap pa ang biktima ukol sa pangyayari kaya naniniwala sila na umiiral ang mga aswang. At yun lang po sir ang aking kwento sa ngayon. Isang nakakakilabot na kaganapan. Karanasan ng isang binata ukol sa pagdagit ng aswang. Hanggang sa muli, Mona ng Mindanao. Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex. Ganon din naman sa lahat ng inyong tagapakinig. Ako po ulit si John Ray at ang kwentong ibabahagi ko ngayon, karanasan naman ng aking lalaking pinsan na si Angga at ng dalawang kaibigan nito sa isang nilalang na kung tawagin ay aswang. Nasa 15 anyos sila nang mangyari ito. Minsan isang araw, niyaya si Angga ng kanyang kaibigang si Robert na bisitahin ang kubo sa farm ng lolo nila para malinisan sapagkat hindi na nabisita ng tatay nito ng ilang buwan. At siya nga pala ay wala nang nakatira roon kasi matagal nang pumanaw ang lolo niya nung time na yon. Ang distansya ng farm nila mula sa bahay Sir Alex ay nasa mga 3 kilometro lang. Hindi naman mahirap baybayin kasi patag naman po ang buong lugar doon. Ang pakay lang naman nila roon sir ay gaya nga ng sabi ko, linisan ang kubo ng lolo nila. Baka tinirhan na ng mga ahas ang silong nito. Siyempre nagdala ng pagkain si Robert at Angga dahil balak nilang matulog doon ng 2 gabi. So pagdating doon, nadaanan nila ang isang maisa na kaka-harvest lang nung time na yon. At dahil mahilig sa gagamba ang dalawa, matapos malinisan ang kubo ay sinubukan nilang maghanap doon kinagabihan. At ayun na nga, kahit sa mga gilid-gilid pa lang ng maisan Sir Alex ay may nakuha talaga silang gagamba kung kaya tuwang-tuwa ang magkaibigan. Sa isip-isip ng dalawa, panigurado mas marami pa sa loob. So kinabukasan noon dahil sa sabik ay umuwi muna ang mga ito at ipinaalam sa isa pang kaibigan na maraming gagamba sa maisan sa farm na kaka-harvest lang. So itong kaibigan nilang si Wawing ay sumama rin sa kanila Sir Alex pagkahapon at nagdala ng mga balayan o sisidlan ng gagamba. Doon sila natulog sa kubo ng lolo nila Robert at balak nilang manatili roon ng 2 gabi total. Meron naman po silang bigas na dala. Baka kasi may makaalam na iba kaya sinamantala na nila ang pagkakataon na sila ang nakauna sa maisang maraming gagamba. So kinagabihan nun Sir Alex maliwanag ang buwan. Agad nang gumawa ng sulo ang 3 at lumusong sa maisan. Di naman po nabigo ang mga ito gawa ng nakakakuha rin talaga ng malalaking gagamba. Makaraan ng 1 oras noon, nakarating sila sa dulo ng maisan kung saan may mga tanim na melon Sir Alex. Nagpalingon-lingon ang 3 sa paligid at nakita nilang merong kubo roon pero walang taong nagbabantay. Malalaki na ang mga melon kung kaya ang naisipang gawin ni Wawing. Nanguha Sir Alex at sumunod din naman ang dalawa.
Kung baga sa madaling sabi, nagnakaw ang mga ito ng tigda 2 pirasong malalaking melon. Pagkatapos nun ay dali-daling bumalik sa gitna ng maisan at naglakad pa uwi. Ilang sandali nun habang binabaybay ang gitna ng kamaisan, may humuning kikik. Natakot ang 3 kung kaya nagsikaripasan ng takbo ang mga ito hanggang makarating sa kubo nila Robert. Kagad nilang kinain ang ninakaw na melon at tawang-tawa sila sa nangyari. Pagkukwento pa ni Angga, parang watermelon lang Sir Alex na kahit walang halong gatas o asukal man lang, sarap na sarap ang magkakaibigan sa bawat kagat. Mabango rin naman kasi yun at masarap din talaga kainin, di ba? So ayun na nga po, noong natutulog na ang 3, pagpatak ng hating gabi nagising ang mga ito dahil parang sinipa umano ang dingding ng kubo nila. Pagkabuka ng mata, takang-taka si Angga kasi bukas na yung isang bintana nila tapos namatay yung lampara. Ang naisip nilang dahilan nun, baka natulak lang ng malakas na hangin pero ang nakakapagtaka pa, wala naman pong hangin ng mga oras na yon. Sumagot naman ang isa at sinabing baka nung natutulog sila lumakas ang hangin kaya nabuksan, na baka nakakalimutan lang na ilak. Pero ano kaya yung kumalabog? Baka may nahulog lang dyan. Wala namang ano sa labas oh. Sarado mo na nga lang yung bintana. Ang lamig-lamig eh. Sige. Medyo nakaramdam ng takot ang magkakaibigan kung kaya dali-dali nilang sinarado ang bintana at natulog. Ayos naman po Sir Alex dahil nakatulog naman kagad ang 3. Kinaumagahan nun, takang-taka sila kung bakit nawala ang kanilang mga posporong may lamang gagamba na ipinatong lang sa gilid ng dingding. Inakala pa nga nila nun na ninakaw at sa bintana dumaan. Sumagot naman ang isa at sinabing napaka-imposible na gagamba lang ang nanakawin. Pero maya-maya nun, nakita nila ito sa labas ng kubo na durog at parang inapakan. As in inipon sa isang pwesto Sir Alex at sabay-sabay na inapakan yung posporo na may lamang mga gagamba kung kaya ang nangyari ay pinagfiestahan ng langgam sa lupa. Sa kanilang nasilay ay nasabi ng magkakaibigan na hindi likha ng hangin ang pagbukas ng bintana kundi pinasok talaga sila ng tao sa loob ng kubo nang hindi man lang namamalayan kasi nga tulog. Siguro'y walang ibang makuhang bagay na may halaga doon kung kaya yung mga posporo na lang ang pinagtripan. Sagot naman ni Robert, kaya raw may kumalabog kagabi ay dahil nahulog daw siguro yung magnanakaw na yon nung pababa na mula sa bintana. Tingin nila, isa umano itong bata. Natawa na lang si Wawing sa nangyari kasi nga yun na umano ang resulta ng pagnakaw nila ng melon. Kung minsan, ang karma raw ay agaran. Ganun pa man, salamat na lang ang magkakaibigan dahil hindi naman po sila sinaktan o inano habang natutulog. At dahil wala nang gagamba, durog na lahat. Ang ginawa ng magkakaibigan ay naghanap ulit doon pa rin sa maisan kung saan sila nanguha dati. At yun na nga po. 6:00 pasado pa lang ng gabi matapos makapaghapunan ay dumiretso na ang 3. Di naman po nabigo pagkat nakakuha pa rin sila ng mga gagamba. Nang makarating sa dulo, umiral naman ang kalokohan ng 3. Sa ikalawang pagkakataon Sir Alex, nagnakaw ulit ng melon. Pagka-uwi nila, tuwang-tuwa pa ang 3 kasi nga meron namang kakainin. Ngunit pagpatak ng 10:00 pasado ng gabi kung kailan nakahiga na sila sa loob ng kubo. Maya-maya pa may humuning kikik at nagpaikot-ikot ito. Nararamdaman nila ang pagdapo sa mga puno, palipat-lipat ng pwesto hanggang sa di nagtagal. Lumapag ito Sir Alex sa mismong bubong nila at sa sobrang lakas at bigat nagresulta ng pagkayupi ng yero. Ilang sandali pa ay batid nilang bumaba ito sa lupa. Galit na galit Sir Alex nagpaikot-ikot sa kubo at pilit binubuksan ang mga bintana. Sa sobrang kilabot, halos lisan ng kaluluwa ang 3 dahil napagtanto nilang agresibong aswang ang nasa labas.
Kahit malayo ang mga kapitbahay sa naturang lugar, pati yung mga aso nito ay nagsitahulan ng hamukin ng aswang ang magkakaibigan. Matagal bago umalis ang aswang na yon, Sir Alex. Tuluyan lang itong lumisan nung magsalita si Robert at sinabing kilala niya ito. Sa lugar kasi na yon, mayroong sinasabing bantog di umanong aswang pero malayo naman ang bahay mula sa kubo nila Robert. At yun na nga po, pagkabanggit niya ng pangalan, biglang naglaho ang aswang. Dinig pa nga ng tatlo ang paglipad at pagaspas ng pakpak nito. Hindi nakatulog ang tatlo at maya-maya ang kanilang paggising noon dahil sa takot na baka balikan ng aswang. Pagkukwento pa ni Angga, para umano silang magjowang tatlo, Sir Alex, habang natutulog dahil mahigpit ang kanilang akapan habang nakahawak naman ng mga bagay na pwedeng ipanghampas sa aswang. Nang dahil sa kaganapan na yon, kinabukasan ay kagad na lumisan ang tatlo. Di na sila natulog sa kubo sa takot na baka maulit ang panghahamok. Pero bakit nga ba sila sinundan at hinamok ng aswang, Sir Alex? Ang kasagutan, nalaman din nila dahil sa kwento ng tatay ni Robert. Ayon dito, yung aswang daw pala na yon, siya ang nagmamay-ari ng maisan at milon na tanim sa lugar na yon. Buti na lang daw at hindi sila inatake sa gitna ng maisan. Dahil pagkukwento pa ng tatay ni Robert, meron daw yun alaga na nagbabantay sa kanyang mga tanim. Kahit wala ito sa kubo kasi nga malayo ang bahay nun, malalaman daw niya kung may nagnakaw ng mga tanim nito at matutuntun pa o makilala kung sino ang nagnakaw. Nasabi na lamang ng tatay ni Robert ang mga katagang mirese kasi nga bakit daw magnakaw talaga ng tanim ng iba kung tutuusin naman, makakabili sila ng mga ganoong prutas o mga pagkain. Sa huli, Sir Alex, pasalamat na lang ang tatlo dahil hindi sila napano, ngunit simula na, hindi na kailanman gumawa ng kalokohan ang mga ito sa kapwa. At simula nun, hindi na sila natutulog sa kubo nang sila-sila lang sa takot na baka maulit ang panghahamok ng aswang. At yun lang po, sir, ang aking maikling kwento. Hanggang sa muli, Junri ng Cotabato. Ang mundo ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.